Ito maiksi lang. Painting na regalo ni Madriaga kay VP Sara, hindi totoo yan. Ano nga ba? Ito, tingnan natin. Sige, maiksi lang to. Introducing the new Isuzu Mu-X. Take the lead. Help start your lifestyle change. Cook with Golden Fiesta Canola Oil. I'm oil good. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas sa Attorney Claire Castro. Today is April 15, 2026. At okay ba ang ating audio, mga clear? So far, yes, thank you. Oo, kanina. Sana yung first video natin, although sabi niya nag-lag eh. I hope hindi naman, okay naman yung audio. Kahit alam mo, kahit mag-lag ng konti, basta okay yung audio na iintindihan. Medyo okay na ako doon. Duday Dudes. Angeline Camilosa, Susan Lar. Welcome dito mga didingis. Tama ba? Tanza and Anseli. Okay, let's go mga clear. Let's go. Okay, Let's do this. Para pakinggan natin to. Kasi medyo dito, mga clear, medyo gusto nilang sirain. Dito lang sa parte na to gusto nilang sirain si Madriaga. Dahil sa painting. Dahil may nagpakilalang, uy, ako gumawa ng painting na yan. Hindi mo yan regalo kay VP Sara. You're a liar. After Maleta painting naman, pinaglaban ng mga DDS. Yan, di ba? Alicia Duran. So let's see. Dito tayo. Sige. Let's go. Dito tayo sa konteksto. Na artist ang mga pahayag sa impeachment hearing ni Ramil Madriaga ukol sa isang painting na iniregalo umano niya kay Vice President Sara Duterte. Kita artist, siya ang nagbigay ng obra sa bise noong 2021 pa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, kasama sa kanyang ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang narito ang screenshot ng video conference kay Duterte kung saan kita sa likod ng bise. May video conference na kasama siya. Ang isang painting na iniregalo umano niya sa bise. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Sa clarificatory questions ng mga mambabatas, sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. Isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Pero ang claim na ito ni Madriaga, Yan. O ngayon, may nagpakilala mga clear. Taniyag is annul. I gave this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. Okay? So ito, merong artist, si Tanya Gaisano Lee. Okay? ng tanyag na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sa isang pahayag, sabi ni Lee, iniregalo niya ang painting na ito sa bise noong 2021. Noong mayor pa siya ng Davao, aniya anumang pahayag na salungat dito ay walang katotohanan. Iginit So ngayon, syempre, pinagpiyasahan to mga clear. ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna. Hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Kung ikukumpara sa screenshot na ipipresenta sa pagdinig, kita ang pagkakapareho ng mga ito. Ang naturang painting shinare din ni Duterte sa isang Facebook post noong 2021 kung saan katabi niya ang naturang painting. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Madriaga. Okay, so naging issue to mga clear kasi may nag-claim na artist. Di ba? So syempre, pinagpastahan because of the painting, sinabi niya na siyang sinungaling. So, ano ba ang katotohanan dito? Madidinig natin mismo sa kanyang abogado. Okay, let's see. Tuloy tayo Okay. Attorney Raymond Palad, the lawyer of the alleged bagman of Vice President Sara Duterte, Ramil Madriaga. And then of course, meron po yung funding from ISIP. Ang sinabi po niya galing sa supporters ni FPRRD, including formerly Officer Lin Weijong, si Maestro Lim, Maestrado Lim, and Michael Yang. And then another point that he mentioned was that magkakilala sila ni VP Sara. But the Vice President was saying, I don't know him personally, hindi ko siya kilala personally, not even professionally. All right. Puntahan po natin yung mga... Pero mga clear, syempre ito napakilala niya, di ba? May nag-happy birthday, may binigay na sa flag, inabot sa kanya. So, marami na napakita si Madriaga na magkakilala sila ni VP Sara. Mga annexes na lumabas. So there was a photo of a Zoom meeting. There was a video nung nagpalitan po sila ng flag sa, was that in Matnog? And there was a happy birthday. I'll just, ito po. Saan siya dito mga clear? Wait hanapin ko na si Madriaga dito. Nasaan siya? Ayun, ito ba siya? Sorry Ito ba siya? Shucks, hindi ko makilala. Oh, ito. Ako. Makli, turo nyo nga sa akin kung nasaan si Madriaga. Annex dito Sige mga clear saan si Madriaga dyan? Hindi ko napansin kung saan siya Grabe pagkasinungaling siya. Pinakita niya ba dito kung nasaan siya? Dito. Alam ko kasi meron siyang isang picture na kasama siya sa Zoom meeting.
Pero meron, upper left, nasa car po. Ito, yung parang may red. Tama ba? Yung parang may... Ito ba? Ay, parang may red tuloy. Ito, yung naka-face mask na green. Yung may black dito, tama ba? Tinuturo ko to ha. Yung para siyang may red siguro dahil sa sinag to or sa ilaw. Tama? Ha? Red upuan. Red upuan. Red upuan. Wait lang. Tanggalin ko muna yung message niya. Wait Uy, sorry. Ito. Ito, nasa car. Ito na. Tama ba yung tinuturo ko mga clear? Opo, ayan. Opo, ka-green na face mask. Ay, ito nga, sa taas nga. No? Yung nasa baba, si Sayad. Okay? But anyway, basta nakita nyo na mga clear, kayo na nagsabi niyan. Ayan. Okay. Sige. Go tayo. So, dito pala mga ka-clear, kung napakita nyo na sa Zoom siya, kung hindi ito, parang ito, diba? Yan. Basta nandiyan siya. Ito nyo na siya. So, pinapakita lang dito, nakasama siya sa mga, saan ako? Ba't wala? Oh my gosh, nasaan ako? Wait lang. Ayan, wala tuloy. On point. Naku, nasaan ako? Wait. Ramil Madriaga. And then, Narinig ko yun after nung house, no? May Sige na mga klira, sorry but the Vice President was saying, I don't know in person. Puntahan po natin yung mga annexes Yan. nung nagpalitan sa happy birthday. Ito po muna. Ito pong Zoom meeting na to, medyo naging controversial ngayong araw na ito dahil yung painting behind the VP. Let's stick to the Zoom meeting if we can pause that. Ramil Madriaga had claimed na yan yung inirigalo niya. Yeah. Supposed to be kay VP Sara. Pero may lumabas pong balita na yung artist was saying that that's not true. Hindi ho ba? Kasi sabi niya, ata pinagawa ko pa yan sa, tama ba? Laguna ba? no, si Ramil was saying nagawa ng scholar niya sa Laguna. Exactly. And then the artist was saying, that Gawa ko is, yan. aking gawa yan. Was he lying? Or what happened there? If the artist already came out and said that did not come from Ramil Madriaga. Well, narinig ko yun after nung house, no? May nag-post sa Instagram, then sa Twitter. Then we checked kay Ramil, no? He's not lying, no? Sa Zoom meeting na yan, nakita niya yan, nasa likod ni VP Sara. Sa Zoom meeting na yan, iba yung mga reflection ng light. Sabi niya sa akin, yan, yung painting na yan, ako nagregalo niyan. Bakit niya sinabi yon? Because nagregalo siya ng ganong painting kay VP Sara. He asked the scholars yung marunong mag-drawing sa Laguna na mag-drawing, gumawa ng ganon. Paano nangyari yon? Sa isang pag-uusap nila, may isined na photo si VP Sara sa kanya. Ang sabi niya, nakakwento niya kasi may isang magaling mag-drawing dun sa Laguna, nag-send si Sara ng photo. Ang sabi niya, ang binanggit sa kasama ko is make this an inspiration. Okay. So binigay ni Ramil sa artist yun, nag-drawing yung, dati bata pa yun nag-drawing yung babae sa Laguna ng dalawang painting. Isa kay VP Sara, isa para kay Ramil. Yung para kay VP Sara, kinuha pa ng PSG yun. So, during the Zoom meeting, I think yung Zoom meeting 2021 pa yan, bago mag-election yan. Tapos nung pinapakita namin yung mga photo sa Easy Pilipinas Facebook, nakita niya yan, ako nagbigay niyan. Because he was very sure, kasi nagbigay talaga siya ng ganong painting. Whether Kasi hawig, mga ka-clear. Hawig siya. it is pure imitation or imitation, hindi ko masasagot yan. Basta ganun-ganon yung konsepto ng painting. Babaeng walang muka, merong yelo sa likod, nakatingin sa side, Pilipiniana. Baka ito nga yung makaginawang inspirasyon at nagpa-painting siya ng the same. Yun yung sabi ni Madriaga eh. Color green and combination of orange. So, Ito naman, meron naman talaga mga ka-clear. Diba? nagpagawa siya ng dalawang painting. Kinuha ng PSG yung isa, and presumably, binigay kay VP Sara. That's why when nag-zoom sila, alam niya yun yung naregalo niya. Hawig kasi, hawig. Now, somebody is claiming na hindi ako may gawa niyan. Hindi namin kailangan awayin yung tao nagsasabi na painting niya talaga, genuine niya yan. Ang sinasabi lang namin, nagpagawa si VP Sara, pinagaya niya yung painting na yun. But if that is the story, nagkamali po si Ramil Madriaga. Would you submit to that Well, when he said that was the painting? Kung makikita namin yung genuine painting sa likod ni VP Sara, at talaga makukompare namin dun sa hawak ni Ramil, dun sa Laguna, na magkaiba, then we will submit. Na siguro gawa ng taga Davao yun, pero sabi nga niya, may kopya siya ng painting na binigay niya si Sara. Akala niya yun. Kung hindi yun yung kinabit sa likod, hindi namin i-argue kung yun talaga yung original nung sa Davao. Ang sinasabi lang namin, meron siyang binigay similar sa ganung painting. But just looking at it, no, the difference between that and the one na pinagawa is parang it appears sir, may ponytail yan, tapos yung pinagawa, Walang ponytail. Yung pinagkaiba. Pero almost similar kasi kung hindi niya talaga matatanda yung details, pero alam mo yung parang features niya mga clip, isipin mo yun eh. Yung Zoom meeting niya, nangyari yan 2021, more or less 2022.
And then, we showed that kay Ramil sa pag-search namin sa Facebook, Isip Pilipinas, yung mga na-screenshot namin doon sa Facebook niya, nakita namin yan. I see. And siya nagsabi niyan, ako nagbigay niyan. He was very sure na ako nagbigay niyan. It's because sa mindset niya, niregalo ko yan eh. Which is, meron kaming proof na meron pa siyang isang extra painting na nandun sa Laguna. Meron kaming photo Yun, pinakita po namin kanina. Yung hawak niya? Yan, may hawak Okay. siya. Dalawa yan. Okay. Then yung isa, yan. Kung titingnan mo, pag pinagtabi mo yan, Awake. parehas yung Filipiniana green, tapos yung dito sa shoulder, red-orange, yung concept, faceless, tapos yung yellow. Kaya sabi niya, nung nakita niya sa likod, ako nagagalo niya. Alright. And there were other, yan po yung Zoom, inuna po natin yan. Yeah. Tapos yung isang kinuha ni BP Sara, meron kaming photo nun, hawak nung nag-drawing, na sabi namin, kinuha ng PSG. If you will show that picture, may sasakyan doon. And let them check, sasakyan ng PSG yun. Yung kumuha ng painting. Yes, Galing kay Ramil Madriaga. Yung isang painting na hawak nung babae, nandun yung nag-drawing, Yeah. may kotse sa likod. Ipacheck nila. Doon isinakay. Yes. Tama ba? Kaya talaga nagregalo siya kay BP Sara. And idagdag ko lang na Pinky. Dalawa yun, no? Dalawang faceless. Tapos siguro gusto ni Sarang magkaroon ng konteksto yung painting. Sinabihan niya si Ramil, paggawa pa ng isa, this time may mukha siya. So meron din kami noon, may mukha siya. Ang parehas na parehas yung pinakaiba noon, nilagay na yung mukha ni Sara. So meron siyang painting na binigay, pinagawa tatlo. Dalawang faceless, tapos yung isa with the face of BP Sara. Okay. But the one he supposedly gave or turned over, Ito may mukha na mga kakliro. So ito sasabing sasakyan ng PSG, nasa likod. ito po yung may mukha. Yes, yes. Obviously. Yan. Yan yung may mukha. Pinagawa ni BP Sara, the same yung same girl na nag-drawing, this time pinalagyan niya ng mukha. Got it. Okay. Then yung sasakyan sa likod, check nila, PSG yan. Yan po yung sinasabi niya. Alright. Yeah. Sir, I just need to move on. No? I don't. Okay, so yan mga kaklira, ito ang kwento sa likod ng painting. So, kung almost the same features, pero syempre iba yung isa, kasi may ponytail nga naman, yung kiniklaim ng artist, na si Gaisano ba yun? Oo, Lee. At ito, medyo maiksi yung buhok, di ba? So, kung yun yung na-retain sa utak, no? Nitong si Madriaga, kasi parang pareho, pwede natin hindi masisi because yun yung nasa utak niya na ganon similar yung painting na binigay niya. Pero, since hindi talaga sila pareho, yung isa may ponytail, isa may buhok, pwedeng sabihin natin nagkamali talaga si Madriaga dun. But nagkamali siya ng pag-identify na yun yung painting niya or hindi yun yung painting niya. Kasi similar, pati yung parang yellow sa likod, kulay ng damit. So, tingin ko yun yung nangyari. But still, hindi makakaila na meron siyang pinagawang painting similar to that. Kung yun man yung inspirasyon ng batang, siguro dapat mas maganda matanong tong batang to, no? Malamang hindi ito matanong, baka sabihin na proving eh. 'Di ba? Hindi na kasi beyond dun sa complaint or sa supplemental affidavit. Ewan natin, no? Kasi although nabanggit siya na debunk, so di ko alam kung papayag pa si Congressman Luistro na ma-explain yung painting na yan. With that student, siguro, sabi niya, 2021, ilang taon na yan. Diba? Kung papayag siya ipakita na ako yung nag-drawing nung version na yan. Mas maganda yun. Kasi buti na lang, may mga picture na kinunan to show na meron talaga siyang painting na binigay. Yun nga lang, walang ponytail. Hindi naka-ponytail yung babae. Diba? So, at least dito nakita natin na kasi, uulanin to ng pintas mga kapatid. Buti na lang, nakapag-explain agad itong si Atty. Palat patungkol doon sa painting na totoo may existing, but mukhang mali yung na-identify ni Madriaga kasi thinking na it's the same painting when in fact it's not because of the similarities. Diba? May similarity kasi yung mga features nila eh. Diba? Siguro yan, syempre naman kung ikaw yung artist tapos sinabi yun, regalo from Laguna tapos ikaw gumawa, alam mo ka naman talaga, diba? Jamin rin Quizon dahil ikaw may gawa nun eh, tinasalis eh. Ang importante, may binigay, yes. Binigay siyang painting kay Sara, oo, yun. At sa akin, mga kaklir, napatunayan niya talaga may painting, buti may picture. Na makikita mo yung similarity nila. Diba? Yun yung importante. Nakita mo yung similarity nila at hindi makakaila na nagbigay siya ng painting. Sana nga, hindi alam kung mapapayagan pa to. Itong batang nag-drawing na yan, pwede naman niya patawag eh. Diba? Pero, tingin mo, papatawag pa yan pag nandiyan si Senator Amy Marcos? Hindi. Kaya sabi niya, sinungaling yan. Kung pwede nga niyang harangin na lang ng harangin to si Madriaga na sa pagkukwento at iba to ang sisi kay Pangulo Marcos Jr. mukhang gagawin ni Senator Amy Marcos. Diba, Takumi? Yun. So, ayan mga klila, pinaliwanag na natin dahil nagiging issue siya. So, napaliwanag na meron talagang painting, similar lang yung features niya, similar lang yung mga kulay nila, pero different siya sa painting nung artist na nagkiklaim na yung nasa likod na painting, sa Zoom meeting sa likod ni VP Sara, is a different painting from the painting given by Madriaga. So, doon dapat clear tayo doon. At inamin naman ito ni Palad na hindi sila similar sa buhok, pero similar sila in some other feature. Diba?
Okay, sa mga features, pareho sila. Ha? Don Inson. Ha? Okay, sabi niya, toot, magrally ka, toot. Naku, parang hirap na. Toot, puro toot. Si Don Inson. Thank you, Don Inson, pero toot. Mukhang kulang. Okay, thank you, Don Inson. Okay, Janet Tabas, ha? Madali siyang i-paint. Ito talaga, Janet. Chona, kasi almost same niya, oh. Nasa isip ni Ramil, yun ang binigay. Maganda pa rin, kahit sa small things, di ba? Small issue, ay mapapaliwanag ni Madriaga na maayos para hindi siya pagdudahan yung credibility niya. Dito, I think, na-explain niya mabuti kasi there's really a painting. There is really an existing painting na lumalabas na similar doon sa painting na in-identify niya na akala niya kanya. Nakala niya yun ang kanyang regalo. Si Lenny yung